Kumusta mga kapwa Haribon? Iisa pa rin ba ang tingin nyo sa bawat gusaling inyong papasukan? O iba na ang pakiramdam sa tuwing kayo ay mapapadaan? Sa ating pagbabalik, mabubuksan ang istorya ng mga kaluluwang hindi matahimik. Makakaramdam ka ng kahindig-hindig sa puting gusali na may kakaiba palang hatid na panlalamig. Halina't samahan mo muli kami sa huling pahina ng misteryong hindi mo gugustuhin makita. Tara na sa episode 5 ng Kasama Mo Ako, mga kababalaghan sa pamantasan, kung saan hindi ang tao ang nasa gusaling katipunan. Isang nursing student si Amanda. Tinuturan niya ang lunggaan ng ikatlong palapag ng gusaling katipunan o GK. Unang taon pa lamang ni Amanda sa pamantasan nang makaramdam siya ng kakaibang presensya. Ayon sa kanya ay maaga siyang pumapasok ng araw na iyon sa kadahilan ng may mahabang pagsusulit sila sa Anafi. 6:30 ng umaga ay dapat nasa loob na sila ng kanilang silid. Tumating si Amanda ng 5:40 ng umaga upang magbasa ng aralin at maghanda. Sa mga oras na iyon ay madilim pa ang labas, hindi pa gaano sumisilip ang liwanag. Nakarating si Amanda ng payapa sa taas ng GK kung saan sila gagamit ng silid. Tulad ng inaasahan, napakadilim ng gusali. Literal na wala kang makikita. Kung hindi sanay ang iyong mga mata sa dilim, ang nagsisilbi lamang na inaasahan niyang ilaw ay ang ilaw ng gagaling sa fire exit. Ayon kay Amanda, hindi naman siya yung tipo na matatakotin, kaya kahit na mag-isa lamang siyang umakyat sa dilim, ay hindi niya inilantanan hanggang sa makarating siya sa room 308. Nakita niya rin na bukas ang kabilang silid, kaya lalo siyang nakampante. Inilapag ni Amanda ang kanyang gamit at napagdesisyonan na pumunta muna sa reso. Kahit pa walang kailaw-ilaw ang daraanan niyang hallway. Pagpasok niya rito ay wala ring ilaw. Ang liwanag lamang na inaasahan niya ay nagmumula pa sa bintana na hindi naging sapat sapagkat madaling araw pa lamang. Payapa ang ilang sandali ni Amanda sa loob ng cubicle. Hanggang sa may marinig siyang tila pumasok naman sa kabilang cubicle. Sariwa pa rin daw sa alaala at pantinig ni Amanda ang mabigat na lakad na nanggagaling mula sa kaluskos ng sapatos nito. Hindi siya nagpadala sa takot. Inisip niya na baka isa na yun sa mga kaklase niya o kung sino man ang bagong dating na estudyante. Hanggang sa lumabas si Amanda sa cubicle, nasa harap lamang siya ng lababo, naghuhugas ng kamay nang may pumalakpak na pinto sa nakatabi niyang cubicle. Agad niya itong pinagtaka dahil walang namang tao roon. Kung inaakala niyo na baka hangin lang yun, hindi. Imposible. Dahil sarado ang bintana at malayo rin ito sa kumalampak na pinto. Walang naramdamang hangin si Amanda ng mga oras na iyon, ngunit tila ng lamig ang buo niyang katawan dahil sa loob-loob niya ay alam niyang may nakatayo sa kubigal na iyon at hindi na lamang binigyan pang pansin. Ipinagpatuloy ang ginagawa, nakababa ang tingin sa lababo at hindi sumubok tumingin sa salamin na nasa harapan niya dahil kahit lamang sa gilid ng kanyang mata ay may nakikita siya. Natatakot si Amanda na alamin ang uri nito mula sa suot, sa kulay, sa mga galit at lungkot na mata at sa mga paa nito na tila pinipigilan siya mismong lisanin ang kanyang pinanggalingan. Dali-daling lumabas si Amanda sa restroom sa pagkakalang makakatakas siya sa takot na iyon. Nang magsimulang tumakbo ang nagalimot na estudyante, nakakapagtakang inabot siya ang 1.5 minuto bago makabalik sa kanilang silid. Mas lalong nakapagbigay ng halo-halong emosyon kay Amanda dahil alam niya at alam kong alam niyo rin na kung
palabuhin ang restroom ng babae papunta sa room 308 ay nasa 20 segundo lamang ang aabutin. Pakiramdam noon ni Amanda ay napakahaba ng hallway. Sa mga oras na iyon, habang nakatayo lamang ang babaeng nakaitim na nasusulyapan at nararamdaman niya. Nang marating ang silid, doon nakumpirma ni Amanda na hindi niya ito kaklase dahil siya pa rin isa sa section nila at sa kabilang silid naman ay lalaking estudyante pa rin ang nakaupo. Sigurado si Amanda na hindi niya kaklase yun. Hindi rin ito ang nasa kabilang silid. Sigurado siya na hindi iyon tao. Bakit nga ba nagpapakita ito? Bakit tila pinipigilang makabalik si Amanda katulad ng pagpihim ng kanyang mga paa upang makaalis sa kinatatayuan? Pilit ibinabaon ng mga ganitong karanasan, lalo na kung alam mo marami ang may ganoong uri ng nararanasan. Nakakatakot mag-isa, ngunit sino ang sasandalan mo kung wala ka talagang kasama? Ngunit wala nga ba? Sa mundong ating kinagalawan, hindi lang tayo ang tao ang nilalang. Hindi rin tayo sigurado kung ito ay guni-guni lang. Dasal o pag-iingat lamang ang huli nating kakapitan. Alam ko na matapos ang lahat ng inyong narinig mula simula hanggang dito ay maaaring magbago ang tingin ninyo sa bawat kasaling dadapuan nung mapaglaro ng mga mata at malawak ng isip. Kaya hanggat maaari, mabuti na ang tao ang iyong kasama at huwag hahayaan na papasok ka sa dilim ng mag-isa. Hanggang sa muli, Haribon.